Yun o. Good afternoon sa inyo lahat mga boss. Yan. So yun kay Boss Walter. Ayan, under braking na yung unit. Tapos ready na to kapag na braking kahit na mga after 1.5 to 2 full tanks. Tapos fine tuning na lang din sa carb. Kanina medyo ito yung update pala mga boss. Yun, madumi na yung motor ni Boss Walter. Lilinisin na lang to, tapos ibabalik ko na lang. Yan, medyo hindi ko pa kasi kinakabit yung ibang mga parts since dahil kailangan pang baklasin yung nung mga nakarang araw, mga nakarang linggo. Kaya hindi ko pa pina-finalize at pina-finally fit yung mga ibang pyesa. So yun, marking lang. Test fit lang din para at least yung ito, yung kasi kinabit yung shock. So if ever man na merong adjustment or may papalitan pa, hindi ako mahirapan ulit na magbaklas kabit. Tapos yung panggilid, maganda naman yung arangkada for touring or stock lang pala to, stock 50cc refresh, palit lahat, naka full volume crankshaft lang siya. Tapos naka original na live na carb. Kanina medyo rich yung takbo. Pilot jet nito is around 35-36. Tapos ang main jet is around 78 to 80. Hindi ko lang maalala. Pero within that range lang yung sukat ng mga pilot jet tsaka main jet nito mga boss. Tapos ang needle clip position niya kanina is nakasagad sa pangatlo, sa baba. So kapag naiwanan mong hindi ginagasolinahan, nagre-reach siya kasi masyadong maraming pumapasok or maraming advance na air fuel mixture na papasok sa ating makina through sa needle kapag nalalaro ng konti yung throttle. Kaya nagre-reach yung ating mixture sa loob at nagbuburukbok. So yun lang mga boss, in-adjust ko yung needle clip kapag medyo nahihirapan din kayo mga boss repa at medyo bumuburubok pero okay naman manakbo. Try nyo rin muna mag-adjust sa needle clip. Kunyari sa mga big carb, kapag tingin nyo medyo nahihirapan yung sa primary andar, mag-adjust lang kayo sa needle clip. Kasi ang standard naman niya ng needle clip is nasa gitna. Kung 4 or 5 yung pinaka kanal niya, yung pwedeng nating paglagyan sa position niya, try nyong iangat ng paisa-isa hanggang sa makuha nyo yung proper needle position mga boss. Tapos kapag hindi pa rin doon nakukuha yung mga problema ng ating unang pag-andar, kapag reach pa rin, try nyo namang magbaba ng pilot jet. Kapag kulang naman, mag-adjust kayo ng pilot jet pataas. Tapos sa main jet naman, mas mainam talaga, number 1, na maitakbo natin before or after ng break-in process at makapagtono tayo ng panggilid. Kasi mas mainam na lapat na yung piston ring at yung cylinder wall natin doon sa isa't isa para magkaroon ng maayos na performance yung ating makina. Mag-perform siya ng maayos at less risk sa mga unwanted error. Kaya kailangan din nating number 1, tandaan nyo yung pinapayo natin at yung nasa manufacturing specs tsaka yung nasa tag doon yung sa manual nitong, kunyari yung mga motor nyo, i-check nyo lagi na meron doon nakalagay na 10 to 15 or 5 to 10 minutes na warm up before kayo umandar mga boss. Maski 2 stroke o 4 stroke, mas mainam na wina-warm up natin para nasa normal operating temperature yung ating engine before tayo umalis. So i-advance nyo kung paalis na kayo before 15 minutes, i-warm up nyo na yung motor. So ito, ganito rin, wina-warm up ko rin muna. Kung kanina tinesting ko, kung mapapansin nyo, yan, ipopost ko yan mamaya or na-post ko na, nakita nyo na naka-warm up na yung before ko patakbuhin. Tapos hindi ko pa rin naman siya binibira kasi nga under break-in pa rin. Sinubukan ko lang, kung mapapansin nyo rin, wala pang oil kasi hindi pa rin ako naglagay, which is nagpalit din kami ng gearings. Binalik ko sa stock kasi mas gusto nga ng client natin sa stock na gearing. So
Nirebuild na rin natin yung buong gearbox niya, lahat ng oil seal, bearing, 6201, 6202, 6203, pati yung oil seal niyan pinalitan na rin natin. Primary at secondary gearings palit na rin. Yung panggilid na lang mga boss, ga-update ako kasi parang medyo hindi ko trip yung yung andar niya sa panggilid sa mga springs. So tatignan pa nga natin ulit, ibababa pa rin natin ito, babaklasin pa rin natin yung carburetor to make sure lang na kung ano yung nakalagay na pilot jet at main jet. Tapos from there on, i-update ko ulit kayo kung saan siya mas maganda. All stock lang to mga boss, naka full volume crankshaft lang siya. So yun, medyo maganda naman marangkada, kaso medyo lunod pa siya dito sa settings natin ngayon. Tapos ang AF screw natin ay naka 2.5 full turns, 360 degree, 720, 900 sa yung dalawang full turns, tapos kalahati pa ulit ang settings ng ating kapag meron tayong airbox so depende pa rin mga boss, depende sa characteristics at sa magiging gusto ng inyong makina. Depende yung sa hindi pare-pares tayo ng mga settings, pero technically ang ginagawa ko lagi, 1.5 full turns lang muna, patakbuhin ko, i-idle ko ng ilang minuto nga para mag normal operating temperature siya. Tapos makikita nyo or mararamdaman nyo kapag nakataas yung minor nyo, it's either bababa or tataas, mag-adjust na lang din kayo sa idle. From there on, yung settings ng nyo, yung mga kable, meron din sa mga stock, meron din dito. Tapos dito, yung needle clip, yan, kagaya nito medyo malamig yan. So yun lang mga boss, papalinis ko na to by next week siguro, pwede na tong makuha ni Boss Walter. Yan, kita nyo rin dito, hindi ko pa nakakabit kasi in case din na meron pa akong problema or meron pa akong kailangan kalikutin, hindi tayo magbabaklas kabit. Kagaya lang nito, yung mga na isa kasi nasisira or madalas nasisira sa pagbaklas kabit mga boss. So yun, yan, busy na naman tayo. Ito pa, meron tayong kakabit to. Kabit din natin yung parang kaduktong ng airbox. Hindi lang kasi medyo butas-butas na pala tong airbox na to, kaya hindi rin masyadong tumahimik, pero makakatulong to sa mga micro dust na pwedeng pumasok sa makina natin through the carburetor para maiwasan yung pagkasira or pagkabilis ng pagkasira ng ating engine sa mga ganong klaseng pagkakataon. Kaya mas mainam na meron pa rin tayong airbox o air filter. Tapos from there nga, magse-setup kayo or mag-tune na lang kayo ng mga pilot jet or main jet ninyo nang naayon kapag merong air filter mga boss, kasi magbabago yan para tong restrictor kasi. So kailangan yung lakihan or liitan, depende sa setup, sa settings ng inyong carburetor at depende sa characteristics ng pagkakabuild ng inyong engine mga boss Repa. So yun lang. Yan, naka-V8 din siya. Parang medyo malaki to, pero maraming nagsabi rin sa akin na okay naman din daw to sa 5070. So tingnan muna natin mga boss Repa kung ano yung magiging performance niya kapag naitono natin sa ng ayos na, kapag ready na siyang makuha ng may-ari niya. Yan, so ang dumi na nga, pero babalik to ulit sa pagkapogi. Re-retouch natin yung mga na yan, kailangan linisin at dapat puliduhin. So yun lang mga boss, update dito kay Boss Walter sa motor niya. So yun, salamat at magandang hapon sa inyo lahat. Update lang, yan, busy na naman yung mga tropa natin. At ito yung dalawang motor na tinakpan na. Yung isa ron, yan. So yun, maraming salamat sa inyo. Magandang hapon at shoutout sa inyo lahat. At keep tuning mga boss. Mag-experiment kayo, research and development din kayo sa sarili nyong motor. At magpag-aralan nyo pa ng mas malawak para mas marami tayong matulungang mga newbie na mahilig din at mahilig din mag-DIY, hobbies, at yung passion natin sa pagmomotor sa two-stroke, lalo na mga boss Repa. So yun, happy tuning at magandang hapon sa inyo, at keep sharing is caring mga boss, at caring is sharing.